Yan, at sa ating Facebook Live, yan. Good morning po. Yan, so thank you, Nida, for sharing my PowerPoint. Yan, so ito, pag-usapan muna natin ang about, ayan, understanding phytoestrogen, myth and benefit of soy product. Yan po, ito pong article na to ay galing po kay Susan Bowerman. Yan, isa po siyang dietitian, yan, ng Herbalife Nutrition and Education Training, at ito ay nilathala noong August 1, 2020. So, magkaroon muna tayo ng short introduction. Yan. So, baka may narinig ka na tungkol sa soy or soy milk o mga pagkain gawa sa soy. So, mapapaisip ka ba kung talaga bang ligtas ito? So, maraming tao ang medyo nag-aalala sa soy, lalo na yung mga nag-gym dyan. Yan. Dahil naririnig nila na mas taglay itong tinatawag na phytoestrogen. Yan. So, pero ano nga ba itong phytoestrogen na to? May masama ba tong epekto sa katawan? So, bilang dietitian, sabi ni Maring Susan, yung trabaho daw po niya ay tumulong sa mga tao na magkaroon ng tamang pagkain. So, madalas niyang nire-recommenda mga pagkain may mataas na protina katulad ng soybeans at tofu. Masustansya kasi sila at maganda sa katawan. Pero minsan, may mga tao na nag-aalangan. Kasi nga raw, may mga naririnig sila na mga chismis na hindi maganda tungkol sa soy. Ang totoo, matagal na itong pinag-aralan ng mga scholars and marami ng pag-aaral tungkol sa mga soy. May pros and cons, pero kahit ganon, ang dami pa rin kumakalat na maling impormasyon o chismis tungkol dito. Kaya naman, ayan, sa susunod na slide, papag-usapan po natin ang benepisyo ng soy o totoo bang maganda ito sa kalusugan. Is it actually good for us? Yan. So, tuloy lang natin yung PowerPoint. So, matagal nang kinikilalang masustansyang pagkukuna ng protina ang mga pagkain gawa sa soy. Sa iba't ibang parte ng mundo, bahagi na ito ng regular na pagkain ng mga tao. And 1,000 years na itong kasama sa kanilang diet. Yan. So, at ngayon, dumarami na yung mga pag-aaral na nagpapatunay na maraming benefit ang soy sa ating kalusugan. Okay. So, next po. Pero kahit ganito, marami pa rin nalilito at natatakot dahil dahil sa totoo lang, hindi naman talaga karaniwang bahagi ng pagkain ito ng mga Western countries, yung soybeans ha. So sa Western countries, hindi pala sila mahilig kumain ng soy. Pero sa mga bansang gaya ng Japan, China at Korea, staple na yan bilang pagkain everyday. So ang mga pagkain tulad ng soy milk, tofu, miso at tempeh ay matagal ng part ng kanilang araw-araw na pagkain. So bukod dito, masarap at pwedeng isahog kung saan-saan at sobrang healthy pa. Okay, so tuloy tayo. Next. Soy has an impressive nutritional profile. Yan. So ang soy ay siksik sa sustansya. So lahat naman ng beans ay may protina, pero kung protina ang pag-uusapan, super panalo ang soybeans. Okay, pakiclick. So bakit? Makikita nyo naman dyan sa picture na yan na punong-puno ng sustansya and nutrients ang soy product. And tinatawag din itong complete protein. So ibig sabihin, kumpleto ito sa mga essential amino acids na kailangan ng katawan para makabuo ng iba't ibang klase ng protina na tumutulong sa health natin, lalo na sa muscles, sa balat, at marami pang iba. And bukod dito, mababa ito sa saturated fat. So wala itong cholesterol. Okay. So, dahil si cholesterol, makikita lang natin sa mga animal products. Yan, katulad ng karne, itlog, at gatas. Yan. So, ang taba na meron sa soy ay karamihang polysaturated fats. Ibig sabihin, ito yung good fats na nakakabuti sa ating heart health. Kung kaya health ang hanap mo, mas swak na swak sa'yo yung soy. So kung isasama mo ang pagkain may soy sa diet mo everyday, makakadagdag ka rin ng vitamins tulad ng nakasulat dyan. So meron tayong matatanggap na folate,
vitamin K, pati na rin yung minerals katulad ng calcium, magnesium at iron. At kung buo ang soybeans na kakainin mo, makakakuha ka ng magandang klaseng fiber. So ang fiber, ito yung tumutulong sa pagdumi at kalinisan ng bituka natin. So tandaan, wala kang makukuhang fiber sa protina na mula sa hayop or animal product. Kaya dito na tayo sa soy. Okay, next. Soy protein supports muscle building. So ang soy protein ay nakakatulong sa pagbuo ng muscle. Pag sinasabing pang-muscle na protina, kadalasan ang unang pumapasok ng sa isip natin yung tinatawag na whey protein. Lalo na doon sa mga nag-gym, no? Kilala nila na kapag pagkain ng muscle ay whey protein. Pero alam mo ba, ang soy protein ay epektibo rin sa pagpapalakas at pagbuo ng muscle strength and recovery. Kaya lang, eto, maraming tao pa rin ang umiiwas sa soy dahil sa isoflavone. So ano ba yung isoflavone? So ang isoflavone, kilala rin ito bilang pangalang phytoestrogen or plant estrogen. So natatakot daw sila na baka raw bumaba ang testosterone at maapektuhan ang muscle growth. Yan. Kaya yung iba pag nasa gym, ayokong mag-take ng soy protein kasi hindi naman lalaki yung muscle ko, baka lumiit pa. Yun. Pero ang totoo, hindi totoo yan. Yan. Ayon sa isang meta-analysis ng iba't ibang pag-aaral tungkol sa soy protein at isoflavone o yung phytoestrogen, napag-alaman na wala naman itong epekto yung soy sa testosterone levels ng mga lalaki, kaya wala ring masamang epekto ito sa kakayahan ng katawan na magpalaki ng muscles. Yan. So, hindi totoo yan ha. So, dagdag pa dyan, ang soy ay mayaman sa protina at may arginine. Ano ba yung arginine na yan? Arginine na yan. So, ang arginine ay isang uri ng amino acid na ginagamit ng katawan para gumawa ng nitric oxide sa katawan natin. At ang nitric oxide ay nakakatulong para dumaloy ng mas maayos ang ating blood na may kinalaman habang tayo ay nag-exercise. So, ibig sabihin, mas mabilis ang paghatid ng oxygen at nutrients sa muscle, which means mas sulit ang workout mo kapag may kasama kang plant-based protein. Okay, next. Soy is sustainable alternative to animal proteins. Yan, si soy daw ay isang sustainable na alternatibo o pamalit sa karne. So alam mo ba na pwede kang makatulong sa ecosystem sa simpleng paraan? And paano yan? So gaya ng pagkain ng mas maraming plant-based protein tulad ng soy. Kumpara sa pagpapalaki ng mga hayop, para makakuha tayo ng karne, mas kaunti ang tubig at lupang kailangan para magtanim ng soy. At mababa rin ang nilalabas nitong greenhouse gases na nakakasama sa ating ecosystem. Yan. So, kaya kung iniisip mo, paano ako makakatulong sa environment? O simple lang, kumain tayo ng soy products katulad ng tofu, soy milk at iba pa, panalo sa kalusugan, panalo sa kalikasan. Pero kahit ganito, may ilang tao pa rin ayaw ng soy. Kasi madalas, base lang yung mga nalalaman nila sa chismis o lumang pag-aaral na hindi updated. So alamin natin mula sa mga scholar ang science at tamang information para sagutin ng madalas na sa tanong at maling akala tungkol sa soy. Yan. Okay, next. Okay. Next. So, eto na. Mag-umpisa tayo sa myth and concern around soy. Are phytoestrogens bad? Yan. Ang maling akala at alalahanin tungkol sa soy. Masama ba talaga ang phytoestrogen? So, narinig mo na siguro yung usapin ng mga may estrogen and soy. Kaya delikado. Pero teka lang ha, hindi lahat ng plant estrogen sa natural na estrogen ng katawan ng tao. Ang pagkakaintindi sa kaibahan nilang dalawa ay napakahalaga. So, click mo lang, Besh. Yan. Ang daming alangan sa soy
kasi nalalaman nila na ito ay may tinatawag nga na isoflavone. Ang natural compound na mula sa halaman ay tinatawag na phytoestrogen. Yan. Kaya kapag sinasabi nilang phytoestrogen ang soy, iniisip nila agad na para bang nagkakalat ito ng sobrang estrogen. Yan. Kaya pangit yung tingin nila kasi estrogen ang galing sa soy, which is phytoestrogen. So akala nila na mas dadami yung estrogen level ng isang tao. Pero ito ang totoo, hindi totoo yan. So pakinggan natin to ng malinaw ha. Ang isoflavone at phytoestrogen ay tinatawag ding dietary estrogen kasi magkahawig sila ng itsura nila sa natural na estrogen. Pero hindi sila parehas at hindi rin sila kasing lakas ang epekto sa katawan. Kung mapapansin nyo sa picture sa taas, yan po, halos parehas sila ng chemical structure. So, itong si phytoestrogen ay isang natural na proteksyon ng halaman, alam nyo ba? Itong si phytoestrogen, ulitin ko, ay isang natural na proteksyon ng halaman laban sa fungi or amag. Kaya makikita mo sa iba't ibang pagkain, hindi lang sa soybeans, nandiyan din sila sa mga beans, nuts, whole grains, at buto tulad ng flax at sesame. Yan. Kahit sa prutas at gulay or mansanas, meron tayong konting phytoestrogen, kaya hindi siya agad mabubulok. So, ang mahalaga, ang phytoestrogen mula sa soy at hindi katulad ng estrogen na ginagawa ng katawan at hindi rin pareho ang epekto sa katawan natin. Kaya, huwag agad maniwala sa chika, mas maganda rin yung alamin natin ang totoo based sa science and hindi sa sabi-sabi. Okay, next. How do phytoestrogen works in our body? Ayan, sinulat na yung 8 benefit nito na mapapakinabangan ng ating reproductive health, cardiovascular system sa heart, makakatulong din ito siya sa weight loss, therapeutic potential, yan, bone health, cognitive function, skin health, immune system. So lahat po ng nakikita niyo picture diyan, yung 8 na yan, diyan po may magandang function si estrogen. Okay, next. So, intindihin natin paano nangyayari yun, no? So, paano ba gumagana ang phytoestrogen sa katawan? So, para mas maintindihan natin kung bakit maraming nalilito sa epekto ng soy estrogen. Nakikita niyo po yung outlet sa taas. Ito po yung tinatawag na estrogen receptor. Dito po kumakabit yung estrogen. Ito pong receptor na to, yan po yung mga brain, bone, heart, blood vessel, reproductive organs. So, dalawa yung klase ng estrogen natin. Yung ginagawa ng katawan at yung estrogen na galing sa halaman. So, hindi lahat ng kamukha ng estrogen masama. Minsan, gaya ng soy, siya pa yung tahimik na nagpoprotekta. So, paano ba natin iintindihin ito? Yan. So, yung number 1, may dalawang estrogen, si phytoestrogen at si estrogen na galing sa katawan. So yung ating estrogen, kumakabit siya sa outlet na para sa yung outlet na sa dingding katulad. So si estrogen, siya yung natural hormone at yung phytoestrogen galing sa halaman. So magiging resulta niya, pwedeng dalawa. Dalawa yung resulta sa phytoestrogen, pwedeng magtulungan mode or harang mode. So, tinutulungan ng phytoestrogen na lahat kapag ka nagkukulang si natural estrogen. At harang mode, kumbaga, kapag sumusobra si estrogen sa katawan, binabalanse naman niya. So, ang resulta, sa ibang parte ng katawan, parang estrogen siya. Sa iba naman, kabaligtaran, pinahihina niya yung effect ng estrogen. Kaya nagbabalance ang hormone action sa ating katawan. Okay, next, Besh. Yan. Okay. Yan. So, does soy increase breast cancer risk? Ito, karamihang katanungan ng mga babae. Totoo bang nakapagpapataas ng breast cancer risk ang soy? Hindi po. Yan ang sagot ni Maring Susan. So, hindi nakakapagdagdag ng panganib sa breast cancer ang pagkain ng soy. So marami sa mga babae ang iniiwasan ng soy dahil akala nila na ito'y
plant estrogen or phytoestrogen. Kasi baka tumaas ang estrogen sa katawan na magdudulot ng cancer. Pero ayon sa mga scientists, ang kabaligtaran, ang epekto nito is nakakabuti ito sa ating mga kababaihan. And next is, can soy actually reduce breast cancer risk? Yan. Pwede ba talagang makutulong ang soy laban sa breast cancer? So ito yung sabi ni Maring Susan. Oo, pwede. Sa mga bansa gaya ng Japan, China at ibang parte ng Asia katulad ng binanggit ko kanina, ito ay regular nilang pagkain, yung soy products, na mas mababa ang bilang ng mga breast cancer na mga kababaihan dito sa mga bansang to kasi at the early age, kumakain na sila ng mga soy products or ng soya. Yan. So, pwedeng bumaba ang risk ng breast cancer hanggang 25 to 60%. Yan. Pati ang North American Menopause Society, isa tong kilalang samahan ng mga doktor at eksperto, nagsabi sila na ang mga isoflavones ay hindi nagpapataas ng panganib sa breast cancer o endometrial cancer. So ang bottom line, ang soy ay ligtas kainin kahit sa mga babae base sa mga maraming studies. So pwede pa itong makatulong para bumaba ang risk ng breast cancer, lalo na kung regular itong bahagi ng diet natin simula ng pagkabata. Kaya kung iniisip mong iwasan ng tofu, soy milk, or miso soup, wag na. Kasi makakatulong ito sa health mo. Okay, next. Does soy have feminizing effect on men? Tanong naman to ng mga kalalakihan. Kung talaga bang nakakapag-feminine ba ang pagkain ng soy? Yan. So, ang sagot dito ni Maring Susan, hindi. Yung kwento, yan, eto ha, yung kwento tungkol sa isang lalaking nagkaroon ng man boobs dahil sa soy, nag-iisang case report lang yan. At grabe, ang dami ng soy na kinakain niya, 3 litro ng soy milk kada araw. Imagine, gaano kadami yon? 360 mg ng isoflavones kada araw-araw. So, 9 na beses na ginagawa sa normal. So, parang sinabi mong sumakit ang tiyan ng tao dahil sa pakwan dahil nalaman mong 3 buong pakwan pala ang kinain niya araw-araw. O, di ba? So, ano naman yung sinasabi ng mga scientists? So, sa maraming clinical studies, wala ni isa man lang na nagpakita ng feminizing effect. Kahit pa ang lalaki ay umiinom ng soy na may 150 mg isoflavone kada araw, which is still a lot. Yan, walang pagbaba ng testosterone, walang paglaki ng dibdib, walang pagtaas ng estrogen. In short, hindi kailangan softy or girly dahil kumakain ka ng tofu or umiinom ka ng soy milk or snack na endamine. Yan. So, ang bottom line, ang moderate consumption ng soy ay ligtas sa mga lalaki kung hindi ka man umiinom ng 3 galon ng soy milk araw-araw. Yan. So, parang ginawa mo namang tubig sa desyerto yung soy. Yan. So, how to incorporate more soy in our diet? Ayan. So, nauna si endamame. Ayan. Ang crunchy cold snack. Si tempe, ang fermented friend. May probiotics. So, masaya siya sa tiyan. Pwede rin galing siya sa miso na may flavor bomb made from fermented soybeans. Add mo sa miso soup, syempre. And meron din soy milk and soy yogurt. The cream is rich. Around 7 grams of protein, 8 ounce. Gamitin lang ito as a smoothie. And soy nuts and soy nut butter, soy protein and meat substitute, and also tofu. At dito po sa Herbalife Nutrition, ayan. Kaya natin yan, Besh. Ito pong Herbalife Formula 1 shake. Meron po siyang 14 steps in our feed to seed. From feed to seed, meron siyang maraming ingredients with purpose, care at every stage, and nutritional that you can trust. So, ito po, maganda po itong nutritional shake kasi ito pamalit na sa almusal mo. Umaga pa lang,
sustained ka na ng protein products na plant food. Okay. Ayan. At dahil dyan, ikukwento ko na po ang aking product result na mabilis. Ako po si Coach Leo. Yan po, nag-start po ako gumamit ng Herbalife 2017. Na-achieve ko po talaga yung pagbaba ng body fat and maraming energy. At isa po sa mga favorite kong products ay meal replacement na hindi na ako nahirapan timplahin. Na super saglit lang siyang timplahin. Plus, NRG, yan po, isa po sa paborito ko, lalo na po sa mga outdoor activities. And gayon po, ako po ay 48 years old na. Ginagamit ko siya for healthy living na and flexibility and mobility. At makikita naman po natin yan sa bawat drop ng Herbalife Shake. Makikita po yan mula sa hibla ng buhok natin hanggang kalingkingan ng paa. Makikita po sa skin talaga. If nakukuha mo yung proper daily requirement ng protina sa ating pang-araw-araw. At dahil dyan, iiwanan ko po kayo ng next dish. Ayan, ito po. Nutritional shake mix. Isa yan sa merong isolate soy protein, pati itong personalized protein powder. Yan, meron siyang high quality protein that is derived from soybean. Ito, tandaan nyo, all the fat and carbohydrate has been removed. Kaya wag nating sisihin na tataas ang ating uric acid. Yan, sa dahil tinanggal na lahat ng fat and carbohydrate na nakakasama. At ito ay pwede nating i-incorporate sa ating pang-araw-araw and best siya sa almusal. So enjoy one of nature's healthiest plant that has been a staple in Chinese diet for over 5,000 years. Yan, nasa research yan. A food that's high in protein, cholesterol-free, and antioxidant rich. At dahil dyan, maraming salamat po. Sana po may mga natutunan po kayo today. Thank you. Back to you, Coach Xiao. Thank you.